Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay at sumigaw, "Hiramin ko ang iyong espada saglit." Mabilis, kinuha ang isang espada mula sa gilid ng isang senior sister. Mabilis na lumipad ang espada mula sa kanyang sheath. Maayos na lumapag ang hilt sa kamay ni Yip. Sumigaw siya, "Ibibigay ko agad." Pagkatapos ay lumingon siya, tumalon pasulong at lumapag sa isang rocky outcrop malapit sa Rock Dude. Malamig na tinitigan ni Yip Yang ang monster. Pagkatapos ay sinabi niya, "Oy," na parang tinatawag ang isang kaibigan. Tiningnan siya ng monster at huminga. Pagkatapos ay iwinasiwas nito ang braso at malakas na hinampas. Ngunit mabilis na umiwas si Yip Yang. Bumalik ang higanting Rock Dude para sa marami pa, itinaas ang kamao ng mataas. Ngunit hindi ito pinansin ni Yip Yang, lumingon at sumuntok pabalik. Nagbabagsakan sila, walang umaatres ni isang pulgada. Ang Rock Guy, na may walang laman na mga mata, ay nakatitig lang sa kanya. Ang kamay ni Yip, na may napakalaking power, ay mabilis na dumulas sa braso ng dude at boom. Agad na nagkahiwa-hiwalay ang braso ng Rock Guy sa maraming piraso. Ang higanting Rock Guy, na parang may naramdaman, ay umungol. Nakatayo ng mataas, pinapanood siyang nanginginig, sumigaw si Yip, "Hoy, Stonehead." Nang makita siyang galit na lumingon upang tingnan siya, nagtanong siya, hindi pa sumusuko, "Ha?" Patuloy lang siyang inatake imbes na sumagot. Isang kislap ang biglang kumislap sa mga mata ni Yip Yang. Pagkatapos ay ginantihan niya ng ilang head-missing strike move at ang Rock Guy ay talagang natigilan sa kinatatayuan. Ang kanilang labanan ay yumanig sa lahat ng nasa paligid nila. Pinanood sila ni Nang Guantong, humihinga. Iyan ay isang napakalaking labanan. Ang dalawa ay nagbabagsakan ng walang awa. Pagkatapos ng dalawang klang, umatras silang dalawa, lumilikha ng isang malaking agwat sa pagitan nila ng napakabilis. At pagkatapos, crack, nahati ang ulo ng Rock Guy, sinundan ng isang malaking pagsabog. Ulo wala, katawan dapat umalis din, di ba? Rumble, nagliparan ang mga bato sa lahat ng dako. Isang ulap ng puting alikabok ang tumakip sa buong lugar. Pagtingin mula sa itaas, nagkomento si Yip, napakabilang ng Rock Guy na ito. Isang banayad na saksak at kahit ang low-level Supreme Golden Bell martial skill ay nabasag. Nakatayo siya doon ng casual, walang kahit isang butil ng alikabok sa kanya pagkatapos ng labanan. Lumipad siya pabalik sa mga kapatid, sinasabi sa kanila, mukhang tapos na ang labanan. Pagkatapos ay iminungkahi ni Guantong, okay lang ba siya? Pupuntahan ko para tingnan. Mabilis siyang pinigilan ng isang tao, hindi pwede. Masyadong delikado, humihingi ka lang ng gulo. Tamang-tama, sumigaw ang isa sa mga older sisters, tingnan nyo. Tingnan nyo si Yip Yang na lumilipad pabalik, ligtas at maayos. Tinawag niya itong bumalik at lumapag. Pinayapa niya sila, nagtanong, huwag kayong mag-alala. Ang higanting Rock Guy ay nasira na. Walang nasaktan, di ba? Si Nang Guantong, na nagsasalita para sa lahat, ay nauuto, okay lang kaming lahat. Ikaw ba talaga ang teacher namin? Sa lakas mo, tamang-tama, lumapit si Ling Rooshu mula sa likod, kinukumpirma, tama iyan. Babalik sila sa pinagmulan ng tunog sa lalong madaling panahon. Buong pagmamalaki na sinabi ni Ling Rooshu, siya ang ating master. Sumigaw ng malakas si Nang Guangdong, Street. Pagkatapos ay tumakbo siya ng napakabilis at tumalon sa mga braso ni Ling Rooshu. Hinaplos ng mga kapatid ang ulo ng kanilang maliit na kapatid. Pinuri niya, tapos na ngayon. Dinala mo ang lahat at nagtiyaga ka ng napakatagal. Talagang kahanga-hanga ka. Umiyak si Nang Guangdong, akala ko hindi ko na makikita ulit si Sista. Pagtingin sa kanila, ngumiti si Yip Yang sa sarili, iniisip, napakagandang sandali ng muling pagsasama. Pagkatapos ay nagsalita siya sa lahat, "Feral na. Iuuwi ko kayong lahat." Tumangala si Ling Rooshu sa kanya ng buong pagmamahal. Sumusunod sa lahat, naisip niya, napakagaling magkaroon ng isang master. Sa council chamber, humihilik at naglalaway si Yip Yang. Ang ibang mga disciples ay walang magawa, nagrereklamo, paano siya makakatulog habang nag-sect assembly. Pagkatapos, ang tanging tunog sa council chamber ay ang paghilik. Biglang lumitaw ang head steward, sinisipa siya at sumisigaw, sapat na ang tulog mo.
Nagsimula siyang bumuga ng mga paggalit, maaari kang makatulog habang nakaupo rito ng isang segundo. Saan ka nagpapagala-gala kagabi? Samandal si Piang sa kanyang pisngi, nag-iisip, humihinga, buong gabi akong nag-iisip tungkol sa sex development plan, totoo. Kahit ang mga ibon sa kahoy ay galit sa iyo. Anong masamang bagay ang ginawa mo ulit? Sinisira mo ang iyong image. Mabilis na sumagot si Piang, talagang nagtatrabaho ako, sinusuri ang data ng lahat buong gabi. Naghahanda na ayusin ang isang cultivation plan para sa lahat. Ang gabi bago, si Piang ay may hawak na isang tumpok ng mga dokumento. Nagpapanggap na masipag na nagbabasa ng nilalaman ng isang liham na ipinadala mula kay Susha. Ang liham ay 3 linya lang ang haba, hindi kayang kolektahin ni Susha ang spiritual energy ng matagal at ang kanyang personalidad ay simple. Siya ay isang foodie. 3 linya ay walang sinabi kumpara sa liham niya na 1 linya lang, si Yano ay flexible ngunit kulang sa pisikal na lakas. Hindi nagsulat ng liham si Muang at sa halip ay sumulat ng isang tula. Si Muang ay masyadong mapag-isa, tahimik at malayo sa lahat. Ang susunod na liham ay isinulat ng detalyado, puno ng taos-pusong sincerity. Uyang Lil ay may presence ngunit ayaw ng pakikipag-ugnayan sa iba. Masyado siyang marami. Si Ling Roo Show lang ang nagsasayang ng kanyang cultivation. Pagtingin sa isang tumpok ng mga liham sa kanyang kamay, walang emosyon na nagkomento si Piang, isang grupo ng mga problemadong disciples. Hindi nakakapagtaka na hindi nakahanap ng sect si Ling Russo na pagstayan ng napakatagal. Buti na lang ay nakilala mo ako. Tingnan natin kung paano ko, ang Great Master, sila sanayin. Umupo siya sa kanyang upuan na parang matandang lalaki. Tumunog ang system, narito ka na sa wakas. Pag-usapan natin ang plano para sa Great Master. Bigla siyang tumayo, iwinasiwas ang kanyang mga manggas at gumawa ng isang simpleng desisyon. Lahat ay kailangan lang gumawa ng isang bagay at iyon ay ang ibalik ang rangkang ng ating sect sa number 1 sect sa ilalim ng langit. Parehong sumigaw sina Susha at ng Guangdong, sumigaw si Susha. Keyword, number 1 sa ilalim ng langit. Nilinaw ni Piang ang kanyang lalamunan, nagsimulang magpaliwanag, mukhang medyo minadali, kaya gawin nating mas simple. Sa loob ng kalahating taon, 7 sa inyo ang kailangang makapasa sa trial ng mga core disciples. Pagkatapos makinig sa kanya ng ilang sandali, hindi naniwala ang older sister, paano mangyayari iyon? Ang entry trial ng sect na ito ay ganito na. Ang trial ng core disciple ay kinatatakutan na maging parang hell level. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagsalita si Ling Roo, para sa limitless sect, ang mga core disciples ay napakahalaga. Mayroon ng sumusuporta at naniniwala sa ideya ni Yi. Ang mga historical books ng ating sect ay nagtatala na kapag 7 disciples ang nakapasa sa trial ng mga core disciples, ang sect leader ay makakatanggap ng isang privilege at ang sect's treasure trove ay mag-a-activate. Gamit ang mga treasures na ito, magkakaroon ng sect ng pag-asa na maging number 1 sect sa ilalim ng langit. Gumuhit siya ng bilog at may kantab na mga bilog sa kanyang ulo upang kumatawan sa 7 disciples. Si Susha, na parang nawalan ng allowance, malungkot na hinulaan, pastahan, sa mga treasures na ito, gagamitin ng master ang privilege upang kunin sila at tumakas. Walang mahirap, maliban na lang kung ayaw. Patuloy siyang nagsalita ng kalokohan, ang master na ito ay isang responsableng tao at general. Ang trial ng mga core disciples ay napakahalaga sa ating sect. Malumanay siyang sinuportahan ni Ling Russo, ako, si Ling Russo, ay walang talento ngunit handang gamitin ang lahat ng aking lakas upang basagin ang trial ng mga core disciples. Kinokolekta ang lahat ng kanyang pagpapasya, sumumpo siya na isasakripisyo ang kanyang buhay upang magbigay ng kahit kaunting power sa sect. Naglabas ng tapang ang kanyang mga salita. Sumingit si Uyang Lil, senior sister, handa akong protektahan ka sa trial na ito. Kahit mamatay sa iyong mga braso ay napakaromantiko. Halos basagin ang hangin sa kanilang mga sigawan, kami, ang iyong mga unworthy disciples, ay handang gamitin ang lahat ng aming lakas upang malampasan ang trial ng isang tunay na disciple. Ngumiti si Piang nang may pagmamayabang, nasiyahan sa sarili, ang plano ko ay gumagana ng perpekto. Ilulunsad ko ang aking super god plan para sanayin kayong lahat,
lumilikha ng mga all-rounder female disciples. Ang ibon sa tabi, na hindi kailanman nanahimik, ay sumigaw, seryoso akong nagdududa kung mayroon kang ang training plan. Bumulyaw siya, hindi pinansin ang ibon, narinig ko na ang mga sex repairs ay seryosong kulang sa pondo. Nagpa siya akong bumaba ng bundok upang maghanap ng trabaho at kumita ng pera. Hindi ko hahayaang magdusa kayo ng sobra. Ang ibon, na nakaramdam na hindi pinapansin, galit na lumakad, huwag mong palitan ang paksa. Si Susha, na may kislap ng pagpapasya na tumagal ng 2 segundo lang, ay bumalik sa kanyang karaniwang pagdududa, hindi mo kami ibebenta, di ba? Kahit na desperately kailangan namin ng pera para sa repairs, kaya mo ba talagang kumita ng ganoon kalaki? Si Yan Yu, na laging love-struck sim, masayang ipinagtanggol siya, kung kumita man siya ng pera o hindi, hindi mahalaga. Ang napakalaking presence ni Master ay napakakaakit-akit. Sa harap ng lahat ng kanyang mga disciples, buong solemnidad na idineklara ni Yipyang, pumupunta ako sa trabaho. Pagbalik ko, agad kong iaanunsyo ang unang female disciple ng Super God Clan. Lumingon si Yipyang at umalis, masiglang kamakaway palem ang kanyang mga disciples, nagpapalem sa kanilang sect leader at master. Maaaring hindi siya masigasig sa pag-aaral, ngunit mabilis siyang mag-clock out at magpaalam. Sa detention cell, habang inilalagay ng food deliverer ang pagkain, nagtanong si Bei ng may pagtataka, bakit ikaw palagi ang nagdadala sa akin ng pagkain kamakailan? Si Yipyang, na nagpanggap bilang Ling Russo, ay tumingin sa kanya at sumagot, Master ay bumaba ng bundok para magtrabaho. Nang marinig ito, huminga si Bei at ipinaliwanag, laging nagsisinungaling ang mga lalaki kapag sinabi nilang magtatrabaho sila. Tiyak na kukuha siya ng mga babae. Napaka-inosente niyo pa rin. Bahagyang nag-alinlangan si Ling Ruosho at nagtanong, talaga. Kumuha ng bato upang ipagpatuloy ang kanyang pagguhit, sumigaw si Bei, mukhang nag-aalala ka talaga kay Yipyang. Maniwala ka sa akin, Ling Rusu. Nakaramdam na parang tinatawag siya, sumagot siya, ako ay isang disciple, syempre nag-aalala ako sa aking master. Nang marinig iyon, huminga si Bei, nagpaplano pa nga akong turuan ka ng charm magic. Ang uri na madaling makakakuha ng puso ni Yipyang. Nang marinig ito, kinabahan si Ling Ruoshu, talaga. Ngunit mabilis siyang nagmulot ng ngipin at sinabi, nagpasya na akong ilaan ang aking buhay sa espada. Huwag mo nang isipin iyan. At kung gagamitin mo ang charm magic para akitin si Master. Pagkatapos ay nag-strike siya ng isang fierce strong wound pose, hindi ko kailanman mapapatawad. Bumagsak si Ba sa takot, nauutal, anong gusto mong gawin? Pagkatapos ay tumawa siya at ipinaliwanag, nagbibiro lang ako. Kung mayroon akong ganoon, nahulog na sana sa akin si Yipyang. Hindi ka man lang magkakaroon ng pagkakataon. Inilagay niya ang kanyang pisngi sa kanyang palad. Nagsalita si Ling Ruosho, mabuti kung ganoon. Pagkatapos ay lumakad siya nang hindi lumilingon. Itinaas niya ang isang kamay sa kanyang noo upang panasan ang pawis. Huminga si Ba, nakakatakot ang mga babaeng selosa. Pagkatapos, kumuha ng ban para kainin, inilantad niya ang isang nasasabik na chismis na ekspresyon, ngunit bigla kong nararamdaman na ang pakikipaglaban kay Yipyang ay medyo nakakakilig. Isang mapa ang lumitaw kasama ng isang panulat. Sa Demon Subjugation Hall, abala ang pasukan sa mga taong dumarating at umaalis. Lumakad si Yipyang, nakakrus ang mga braso at bumubulong sa sarili, ito siguro. Ang lugar na sinabi ng may-ari ng tavern kung saan maaaring tumanggap ng demon subjugation missions upang kumita ng pera. Ibinuka ang kanyang malakas na braso, hindi maraming lugar kung saan ka makakayaman gamit ang iyong mga kamao. Nakakrus ang kanyang mga kamay sa likod, pumasok siya. Huminga si Yipyang, maraming tao. Ang hall ng Demon Subjugation Hall ay kasalukuyang maingay at abala. Pagtingin sa mission board na nakabitin doon, sumigaw si Yipyang, ang daming missions. Bigla, isang maliit na loli ang kumaway at tumawag, hello, big brother. Ngumiti ang babae ng mainit, nagpakilala, ako si Zia Miao, ang receptionist ng Demon Subjugation Hall. Maaari mo akong tanungin ng anumang bagay. Nang marinig ito, lumapit si Yipyang at nagtanong, pakiusap, sabihin mo sa akin ng direkta.
Paano ako tatanggap ng demon subjugation mission na may pinakamataas na reward? Nagtanong si Isamiao, ikaw ba ay isang bagong cultivator na bumibisita sa unang pagkakataon? Hindi niya itinago, ngumiti ng maliwanag, sumagot siya, oops. Nahuli mo ako, Zia Miao.